Happy Sabbath day to everyone. Hope everybody is having a wonderful rest, taking this rest from the world and putting all our burdens with God, and that we have this wonderful time to fellowship with each other.
Today I want to talk to you about the origin of COVID-19. It has been over a year now since the outbreak of COVID-19 pandemic. Yet, the world remains in the grip of the crisis. More than 3 million people had died to the coronavirus, and the pandemic continues to rage on with more virulent mutations. Last March 2021, the World Health Organization released a 120-page report identifying the origin of the virus. An international team of 17 scientists from World Health Organization and 17 from China jointly investigated the most likely source of the virus and how the virus was introduced to humans. So they set out on an investigation led by the World Health Organization with 34 scientists, and they set out to search for the origin of the COVID-19 virus. How it was introduced to humans. The novel coronavirus that causes COVID-19 is believed to have originated in bats, the report said, and jumped to humans. Mostly, or most likely, at the Huanan Seafood Market in Hunan, where wild animals were being sold. So the conclusion came is that, most probably, it happened at the Huanan Seafood Market in Hunan, wherein there were bushmeats or wild live animals being sold. And it most probably came from the bat. The virus went to an intermediary animal, and eventually it jumped to humans. After the release of the report, the World Health Organization called on countries to impose emergency regulations to stop the sale of live wild animals in food markets in order to limit the risks of new diseases emerging. So after the report, the World Health Organization released another regulation suggesting the stoppage of selling live wild mammals in public markets, not only in China but across the world. Traditional markets where live animals are held, slaughtered and dressed pose a particular risk for pathogen transmission to workers and to customers alike, the World Health Body said. The WHO said more than 70%. This is the WHO. World Health Organization said, more than 70% of emerging infections. Let me repeat this. It's important, okay? The WHO, World Health Organization said, more than 70% of emerging infectious diseases in humans originated in animals, particularly wild animals. So, after all this while,
The World Health Organization were able to open their eyes and they were able to trace what these infectious diseases were coming from. And they said that 70% of all the emerging infectious diseases in humans in recent years originated from wild animals. Amazing report, right? And the organization further said, to mitigate this risk, an immediate emergency measure to regulate and to close these markets where live animals are kept and sold, okay, in order to reduce the potential transmission of zoonotic pathogens. The World Health Organization said. World Health Organization said we should immediately regulate, if not stop, the selling of wild animals. If we want to mitigate the risks of infectious diseases. In China, a move has been made to amend wildlife laws to prevent future outbreaks. The Chinese ban on consumption of wild animals is likely to become permanent. In the first SARS outbreak in 2003, the government in China tried to ban the sale or regulate the sale of wild animals. But they were a little bit lax until COVID-19. Then, this time, the Chinese government seems bent on curbing and stopping the consumption of wild animals permanently. The World Health Organization called on all other markets or other countries to also consider suspending the sale of live wild animals to prevent the spread of emerging infectious diseases in humans. In addition to the World Health Organization, the World Organization for Animal Health and the United Nations Environmental Program warned that mammals may be the source of more than 70% of infectious diseases. In recent years, we have seen new strains of viruses causing pandemic or epidemic and pandemic across the world. We have SARS-1, and it came from bats. We have H1N1. We have MERS, the Middle East Respiratory Syndrome, came from camel. Ebola, the Ebola virus came from monkeys. And now COVID-19 virus came from bat as well. The World Health Organization calls for halt to the sale of live wild mammals in food markets to limit future infectious disease risks. Finally, the world has come to understand God's dietary laws on clean and unclean meat. Finally, the World Health Organization report identified the source of these viruses. As much as 70% of the infectious diseases came from wild animals, unclean meats. Finally, the world, through the report of the World Health Organization, came to understand God's dietary laws on clean and unclean meats. God has
prevented mankind from eating unclean meats for good reasons. Now, the World Health Organization admits that more than 70% of infectious diseases are zoonosis in origin, meaning that they came from wild animals. This understanding is vital, and it may be the start of the healing process of the world and the easing of the pandemic. The world just needs to realize that the pandemic is the cause of violating God's immutable laws. God has provided mankind with a dietary law. There's a list of food fit to eat and a list of meats to avoid. They are called clean and unclean meats. They are written in Deuteronomy chapter 14 and Leviticus chapter 11. These two chapters of the two books are devoted to this particular discussion. And this shows the importance of the food laws to God. God's food laws reveal that not all animal meats are suitable for food. Some are unfit for food and brings deadly diseases, but is listed among the forbidden meat. So let's read Leviticus chapter 11 and in verse 10. It said, "These you are to detest from among the birds. They must not be eaten, because they are detestable to you. The griffon vulture, the bearded vulture, the black vulture, the kite, the buzzard of any kind, every kind of crow, the eagle owl, the short-eared owl, the long-eared owl, the hawk of any kind, the little owl, the cormorant, the screeching owl, the white owl, the Scopes owl, the osprey, the stork, the heron of any kind, the whoopie, and the bat. The bat. Yes. God, in His divine wisdom, has instructed mankind what is good for food and what is detestable and to avoid. But somehow mankind has disregarded God's laws and made stomach their God. The world now is reaping the consequences of violating God's laws. As Christians, we have obligation to keep God's laws and the power to choose and obey God's words. So what is so difficult in keeping God's food laws? It's all a matter of mindset. A mindset to obey God, or a mind that is set to disobey God. It's that simple. God said, keep the food laws, and that's it. There is no need for further argument. The food laws provide significant health benefits. We get to live longer lives and live healthier. However, the true benefit is spiritual. The food law is a law of holiness. Let's go to Leviticus chapter 20, starting from verse 25. So you must therefore make a distinction between clean and unclean meats, and between clean and unclean and clean birds. Do not defile yourselves by any animal or bird or anything that moves along the ground. Those that I, God, have set apart as unclean for you. You are to be holy to me, because I, the Lord, am holy, and I have set you apart from the nations to be my own.
God's dietary law keeps us healthy. But most importantly, they keep us holy. With the WHO, World Health Organization report, the world has learned a vital lesson on God's dietary laws. Hope this revelation leads to the healing of the world. Happy Sabbath to all.
soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shout of acclamation, to take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow with humble adoration, and then proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. Maligayang araw po ng Sabat sa inyong lahat. Sa pagkakataong ito, punlakan po ninyo na ako ay magsalita sa wikang Filipino. Yaman na ngayong araw na ito ay ating ginugunita ang ating ikasandaan at 23 taon ng ating kasarinlan o kalayaan. Pagbigyan po ninyo ang inyong lingkod na magsalita sa ating sariling wika. Sa araw na ito, 12 ng Hunyo, 123 taon na ang lumipas sa Kawit, Cavite. Ipinahayag ni General Emilio Aguinaldo ang ating kalayaan mula sa mga banyagang mananakop. Isa itong masaysayang kaganapan dahil lang sa kalayaan na inaasam-asam ng mga Pilipino mula sa isang malupit na pamamahala ay nagkaroon ng pag-asang may kasakatuparan. Ngunit huwag po kayong mag-alala, hindi po natin pag-uusapan ang kasaysayan ngayon. Magandang mabanggit lang ang isang bagay tungkol sa ating kasaysayan. Ngayon, sa palagay po ninyo, may masasabi ba ang Biblia tungkol sa kalayaan? Isang magandang tanong, di po ba? Ang sagot po ay meron pong nababanggit mula sa mga pahina nito patungkol sa paksang ito. Kung inyong mamarapatin, ang uri ng kalayaan na tinutukoy dito ay higit pa sa konsepto ng kalayaan na nakagisnaan natin. Kapag naintindihan natin kung ano ang kalayaan, gaya ng sinasabi ng Biblia, masasabi natin sa ating mga sarili, ito nga ang tunay at totoong kalayaan. Sa ating magpapatuloy sa paksa ng kalayaan, maglilista po tayo ng ilang bagay na kung saan tayo ay dapat maging malaya. At ang mga bagay na ito ay ating matutunghayan din mula sa Biblia. Una sa listahan po natin ay kalayaan mula sa kasinungalingan. May isang bagay na sinabi ng ating Panginoong Hesus tungkol sa kalayaan na masasabi nating nakakatawag pansin. Ito ay napatagpuan sa Aklat ni Juan, 8 kapitulo.
versikulo 31 hanggang 32. Sinabi ni Jesus sa mga Hudyong sumasampalataya sa Kanya, "Kung patuloy kayong susunod sa aral ko, tutungang mga tagasunod ko kayo. Malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo." Sinasabi dito na dapat tayo maging malayan mula sa isang bagay at gagawin ito ng katotohanan para sa atin. Dito masasabing kailangan natin ng kalayaan mula sa kasinungalingan, ang kabaligtaran ng katotohanan. Sa mundong ito, ang mga tao ay literal na namumuhay ng mga buhay na nabuo sa mga kasinungalingan sapagkat taos-pusong pinaniniwalaan nilang totoo ang mga ito. Kaya ang nangyari, ilinapos sila ng mga kasinungalingan ito. Namuhay sila ng naaayon sa mga ito. Pinutol sila nito mula sa pamumuhay na nakakalugod sa Diyos. Halimbawa, ngayon, pinangahawakan ng karamihan na linggo ang araw ng pahinga. Ito ang turo ng nakakaraming mga grupo ng Kristiyano bilang katotohanan. Ngunit, kung susuriin ang ating mabuti ang Biblia, hindi ito ang sinasabi doon. Kaya ngayon, ang karamihan ay nagtatrabaho pa din sa araw na tinalaga ng Diyos bilang araw ng pahinga, ang araw ng Sabado. Dahil dito, nawala sa kanilang pagkakataon na sana ay natatamasa nila ang biyayang dulot sa pagpapahinga sa araw na ito. Ang mga tao din ngayon ay naniniwala na meron tayong mga walang kamatayang kaluluwa na masusunog sa impyerno habang panahon kung masama ang gawain natin sa mundong ito. O kaya naman ay nabubuhay ng maligaya sa langit, nagpapatugtog ng alpa, magpakawalang hanggan kapag naging mabuti tayong tao sa mundong ito. Ngunit, kung babasahin maigi ang Biblia, walang nababanggit tungkol sa walang kamatayang kaluluwa. Sa kasamang palad, ang mga kasinungalingan ito ay nagbibigay buhay pa sa napakadaming kasinungalingan. Dahil dito, naging mas malabo at nakakalito lang ang lahat. Ang kasinungalingan na habang buhay, masusunog ang isang tao sa impyerno ay taliwas sa ating pagkakaalam sa Diyos, gaya ng sinasaad sa Biblia, na siya ay mahabagin at maawaing Diyos. Napakadami tuloy ng tao na dito tungkol dito. Kung maawain ang Diyos, bakit niya papahintulutang masunog ng buhay ang isang tao nang walang hanggan? Mahirap may paliwanag ng mga tao aral sa teolohiya ang bagay na ito. Naniniwala din ang madaming tao na pwede nang kainin ang lahat, na walang pinagbabawal ng Diyos pagdating sa pagkain. Ngayon nga nakikita natin ang epekto ng ganitong paniniwala. Iba't ibang sakit ang lumalabas ngayon dahil kung ano-ano na lang ang kinakain ng tao. Kaya sinasabi sa Biblia na kailangan nating maging malaya sa mga ganitong kasinungalingan. Dapat na mawala sa ating mga isipan ang mga maling paniniwala at maling palagay. Sapagkat inaayon na natin ang ating pamumuhay sa mga ito, kahit ang mga ito ay salungat sa sinasabi ng Diyos. Ang sabi ng Panginoong Hesus, ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ang tanong siguro natin ngayon ay, paano tukuyin o bigyan pakahulugan ng Biblia ang katotohanan? Ang pakahulugan ng Biblia tungkol sa katotohanan ay simple lang, ngunit malalim. Ito ay matatagpuan sa aklat na sinulat ni Apostol Juan sa panalangin ni Jesus, 17 kapitulo, versikulo 17. Basahin po natin, "Ilukod mo sila upang maging iyo,
sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Dito sinasabi ng tahasan ng salita ng Diyos ay katotohanan. Simple, ngunit malalim na pakahulugan. Ang salita ng Diyos ang nagbibigay ng susi sa mga kaalaman para sa tamang pamumuhay na naayon sa tunay na turo ng Diyos. Sa madaling sabi, lahat ng katotohanan na kailangan natin para makalaya sa mga kasinungalingan na naglilipanan ngayon sa mundong ito ay nasa pahina ng Biblia. Kaya, marapating nating basahin ito at pagmilay-milayan ang mga aral na mapupulot natin dito. Ang mga katotohanan ng ating malaman ay laging nating isa puso, isa isip at higit sa lahat isa pamuhay. Nang sa gayon lalo tayo ay makalaya sa mga kasinungalingang mga alipin sa atin. Yun pa una sa ating listahan, kalayaan mula sa kasinungalingan. Pangalawa, kalayaan mula sa kasalanan. Ang pangalawang bagay kung saan mula tayo ay dapat malaya epekto ng unang nabanggit na. At ito ay kalayaan mula sa kasalanan. Kailangan nating maging malaya sa kasalanan. Kung may isang bagay na karaniwan sa lahat ng tao, malaya man o malipin, ay ang ating pagiging alipin ng kasalanan. Ang Panginoong Hesus mismo nagsabi nito sa Juan, 2 kapitulo, versikulo 34. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo ang totoo, ang sino mang nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Ulitin po natin, ang sino mang nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Malinaw po pagkakasabi dyan, ang sangkatauhan ay nagkasala. Ang totoo ay ang mga kasinungalingan na ating dating pinanghahawakan at pinaniniwalaan. Bago natin malaman ang katotohanan ay may malaking ambag kung bakit tayo ay naging alipin ng kasalanan. Hindi natin alam na ang mga ito ay mga kasinungalingan. Kaya ang nangyari, di natin sinusunod ang tamang araw ng pamamahinga dahil nakagayuan natin ang ibang araw. Tayo gumagawa ng kung ano ang ating gustuin. Nagtatrabaho man o nagliliwaliw. Sa pagkakalang natin dati lahat ay maaaring kainin na. Di natin alam na may batas pala ang Diyos patungkol sa pagkain. Mayroon palang mga bawal kainin. Dati-dati hindi natin alam na dapat pala nating parangalan ang Diyos ng ikapo ng ating kita. Sa pagkakalat natin dati, kahit magkano lang ang ibigay natin ay pwede na. Mayroon palang batas sa pagbibigay ng ikapo. Ang mga batas na nagsabi kung ano ang kasalanan ay umiiral hanggang sa ngayon. Alam man natin o hindi na sila ay umiiral ay hindi mahalaga. Sapagkat ang kamaangan sa batas ay hindi dahilan para tayo makatakas sa epekto ng paglabag sa mga batas na ito. Tayo pa din ay nagkasala. Dahil dito, naging alipin tayo ng kasalanan. Hawak na tayo ngayon ng kasalanan. Ang nakakalungkot ay di alam ng kasangkatauhan na siya ay alipin ng kasalanan. Kaya nga naman hanggang sa ngayon, karamihan ay gumagawa ng mga bagay na pinagbabawal ng 10 utos. Madami pa rin magnanakaw, mapa-ordinaryong mga tao o mga nakaluklok sa pwesto ng pamahalaan. Madami pa rin sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. At hindi lang yung mga Diyosan na nasa wangis ng hayop o kaya ng tao. Sa panahon ngayon, ang sarili ay nagiging Diyos sa harapan ng tunay na Diyos. Nauna na ang ating sarili bago ang tunay na Diyos. Pinagsisilbihan ng karamihan ang personal na interes
at kasiyahan bago ang Diyos. Kahit tayo mga tunay na Kristiyano paminsan-minsan ay nahuhulog sa patibong ng kasalanan, tayo ay naaakit dito kapag tayo ay sumuko sa ating mga kahinaan. Maaaring tayo ay nakakita ng mga bagay na di atin at bigla natin itong pagimbutan. Magandang sasakyan ng kapitbahay, bagong gamit ng kaibigan, alahas ng kaopisina, o kahit anong bagay na di maaaring mapasa atin ng ayon sa batas. O di kaya tayo ay nagpapakalat ng di tama at totoo laban sa ating kapwa dahil tayo ay may mga kinikimkim na galit sa Kanya. Sa ganitong pamamaraan, tayo ay nagtag ng mapaniblang na kasalanan. Tayo ngayon ay nakakadena sa kasalanan. Sa makatwid, may pangailangan na tayo ay mapalaya sa pangalipin ng kasalanan. Bakit? Dahil ayon sa Roma, ika-6 na kapitulo, versikulo 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. At ito ay maghatid sa ating pangatlong bagay sa ating listahan. At ang pangatlo sa ating listahan, kalayaan mula sa kamatayan. Kung papansinin natin ang naunang dalawang bagay na tinalakay natin ay haantong sa kamatayan. Ang natural na bunga ng paniniwala sa kasinungalingan at pagkakasala. At ang kamatayan na ating tinutukoy ay hindi ang pisikal na kamatayan. Ang pinag-usapan natin dito ay tinatawag na pangalawang kamatayan. Ano ang pangalawang kamatayan? Dumako po tayo sa pahayag, ika-21 kapitulo, versikulo 8. Basahin natin, ngunit para sa mga duwag, sa mga hindi sumasampalataya, sa mga karumal-dumal, mga mamamatay tao, mga mapakiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at sa mga sinungaling, ang palalagyan nila ay sa lawa na nagliliyab sa apoy at asupre para sunugin. Na nagliliyab sa apoy at asupre. Ito ang ikalawang kamatayan. Sinasabi dito na lahat na nagpapatuloy sa gawaing masama at may mga halimbawang nabanggit ay tatapon sa lawa na nagliliyab sa apoy at asupre para sunugin, hindi masunog ng walang hanggan. Sa madaling sabi, ang kanilang buhay, ang kanilang alaala ay tuluyang mabubura. Hindi itong nakalaan na ating kinakahihitnan. Nilikha tayo ng Diyos para tayo magbahagi sa Kanyang kaluwalhatian, sa Kanyang kaharian bilang Kanyang mga anak. Ito masasabi ni Apostol Pablo tungkol dito sa Roma, ika-8 kapitulo, versikulo 17 at 18. At yamang mga anak, tayo mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo, sapagkat kung tayo kasama niya sa pagtitiis, tayo makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Pagpapatuloy ni Pablo, para sa akin ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang ipahahayag sa ating balang araw. Ngunit dahil sa mga kasinungalingan na ating pinaniniwalaan, dati at ang kasalanan na may malakas na kapit sa atin, tayo ngayon ay nasa totoong panganib ng pagkamatay, magpakailanman. Ang kamatayan ay isang tunay na banta sa ating lahat. Kung tayo ay mamamatay para sa ating mga kasalanan, iyon po ang magiging wakas natin. Walang ako o ikaw pag-usapang makapapasok sa kaharian ng Diyos. Ang magandang balita para sa ating lahat ay hindi hahayaan ng Diyos na alipinin tayo ng mga bagay na ito at pigilan tayo makapasok sa kaharian ng Diyos.
Tayo ay totoong walang magawa sa harap ng mga ito. Ngunit, isinugo niya ang ating tagapagpalaya, ang kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Hesukristo. Sa katunayan, siya lang ang kwalipikado na ating tagapagpalaya. Ito naman ang ating titingnan na susunod. Ayon sa Biblia, maaari tayong makalaya sa lahat ng mga kasinungalingan na nakapaligid sa atin. Balikan natin ang Aklat ni Juan, ika-8 kapitulo, versikulo 31 hanggang 32. Sinabi ni Jesus sa mga Hudyong sumasampalataya sa Kanya, "Kung patuloy kayong susunod sa aral ko, totoo ngang mga tagasunod ko kayo. Malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa inyo." Sa versikulo 31, ang sabi ni Kristo ay na kapag tayo ay nananatili sa Kanyang aral, tayo mga ay tunay niyang mga disipulo at sa kalaunan malalaman natin ang katotohanan. Ang susi para malaman ang katotohanan ay alamin muna kung ano ang mga tunay na turo ng Panginoong Hesukristo. Tayo po ba ay walang palatandaan kung ano ang mga ito? Ang sagot po ay meron. Ang mga ito ay nakapaloob sa mga pahina ng Biblia. Ang kailangan lang natin gawin ay basahin ito ng naaayon sa kung ano ang nakasaad dito, nang hindi natin pinapangunahan ito ng ating mga sariling opinyon o pagkiling sa isang palagay o ideya. Dapat nating tanggapin kung ano ang sinasabi ng Panginoong Hesus kung paano niya ito sinabi. Kailangan din natin mamuhay ng naayon sa mga turo ito dahil ito lang ang paraan para mas maintindihan natin ng mas mabuti ang mga katotohanan ito. Halimbawa, paano natin mapapatunayan sa ating mga sarili ang pakinabang na mautos ng Diyos kung hindi naman natin ito sinusunod? Paano natin maintindihan na ang Sabat ang tunay na araw ng pahinga kung hindi naman natin ito pinapangiling? Pero, kung susundin natin ang mga ito, tayo ay isang hakbang na mas malapit sa kalayaan na pinangako ng Diyos. Ang Panginoon mismo nagsabi na pwede tayong maging malaya sa kasalanan. Tayo po'y bumalik sa Juan, ika-8 kapitulo, versikulo 34 hanggang 36. Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ang sino mang nagkasala ay alipin ng kasalanan." Kaya nabasa natin kanina. Ang alipin ay hindi namamalagi sa isang pamilya sa habang panahon. Ngunit, pansinin po natin, ang anak ay namamalagi magpakailanman. Kaya, kung anak ng Diyos ang magpapalaya sa inyo, pansinin po natin, talagang magiging malaya kayo. Napakagandang mga salita, di po ba? Si Kristo mismo ang magpapalaya sa atin sa kasalanan. Nang sa gayon, mapabilang tayo sa naghaharing pamilya ng Diyos. Ang kasalanan ay di natin magiging Panginoon kailanman, kundi ang Panginoong Hesus lamang. Paano nagawa ni Kristo ito? Namatay siya para sa atin at pinalaya tayo mula sa kapagkalipin ng kasalanan at kalaunan ay mula sa parusang kamatayan. Tanging si Kristo lamang makakagawa niyan para sa sangkatauhan. Pinalaya na tayo ng anak ng Diyos mula sa pagkalipin sa kasalanan. At sabi niya, tayo nga ay lubos ng malaya. Kung hindi yun ang kalayaan, kung gayon ay ano? Ang panghuling akbang sa kalayaan natin ay dumarating din sa pamamagitan ni Kristo. Kung napalaya tayo mula sa mga kasinungalingan na nakasanayan natin dati at patuloy tayo mamuhay ayon sa katotohanan, sa kalaunan, ang kasalanan ay hindi na magkakaroon ng karapatang yangkin tayo bilang mga alipin. Bakit? Dahil tayo ay pinalaya na ni Kristo. Tinubos niya tayo ng kanyang buhay. At kung magpapatuloy tayo mamuhay ng matapat, tulad ng inutos sa atin ng Diyos,
mayroong malulahating muling pagkabuhay na naghihintay sa atin. Ang muling pagkabuhay na ito ay ginawang posible sa pamamagitan ni Kristo mismo. Puntahan naman natin ngayon ang unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, 15 kapitulo, versikulo 21 hanggang 23. Dahil sa isang tao na si Adan, dumating ang kamatayan sa lahat ng tao. At dahil din sa isang tao na si Kristo, muling mabubuhay ang mga patay. Sapagkat kung paano tayong mga tao ay mamamatay, dahil sa kaugnayan natin kay Adan, ganun din naman, dahil sa ating kaugnayan kay Kristo, tayong lahat ay muling mabubuhay. Ngunit may kanya-kanyang takdang panahon ng muling pagkabuhay. Unang nabuhay si Kristo. Pagkatapos ang mga na kay Kristo naman ang bubuhayin pagbalik niya dito sa mundo. Tayo ay nag-aantay ng muling pagkabuhay pagbalik ni Kristo sapagkat tayo ay kabilang sa Kanya. Dahil nanatili tayong tapat sa katotohanan at namuhay sa Kanyang mga aral. Pag nangyari yun, magbasa natin sa unang Korinto, 15 kapitulo, versikulo 54. At kapag ang katawang ito na nabubulok at namamatay ay napalitan na ng katawang hindi nabubulok at hindi namamatay, matutupad na ang sinasabi sa kasultan na nalupig na ang kamatayan, ganap na ang tagumpay. Wala nang hawak ang kamatayan sa atin dahil magiging immortal na tayo. Mga kapatid, balang araw, mararanasan natin ang totoong kalayaan tulad ng ipinangako sa atin ng Diyos. Hindi na tayo magiging alipin ng kasalanan at kamatayan. Balang araw, ang pisikal nating katawan ay magbago sa isang maluwalhating spiritual na katawan. Balang araw, hindi na tayo makakaranas ng mga karamdaman o sakit gaya ngayon. Balang araw, matutupad ang hangad ng Diyos na makapiling niya tayo bilang mga anak. Ang lahat ng mga ito, mga kapatid, ay ginawa posible ng ating nag-iisang tunay na tagapagpalaya, ang ating Panginoong Hesukristo. Hanggang sa siya ay dumating upang palayain tayong ganap, manatili tayong totoo at tapat sa Kanya. Muli isang mapagpala at mapagpalayang Sabat sa lahat.